Magandang araw sa ating mga tagapakinig at mga manonood. Ako si Mary Grace Basisto at kasama ko ang aking kapareho na si Jonel Batuyong. Kami ang mangunguna sa ating usapan ngayong araw. Kinagagalak namin na samahan niyo kami sa aming chikahan. Muli, magandang araw at ito ang Estudyanteng Chikadora, Kwento at Kaalaman. Magbabasa kami ngayon ng isang sulat mula sa inyong mga ipinadala at pagkatapos ito ay ipapahayag naman namin ang aming opinyon at mga posibleng payo na pwede naming maibigay. Bago nga pala natin makalimutan, meron tayong mga inimbitahan para maging panauhin sa ating isasagawang usapan, na kung saan magbibigay din sila ng kanilang sariling opinyon at payo sa ating mababasang mensahe. Atin pong palakpakan ng aming mga bisita na sina Janelle Fabiosa, Althea Balbuena at Mart Garcia. Magandang hapon po. Simulan na po natin itong chikahan na ito. Binibining Janelle, pwede mo bang basahin ng kwento ng ating nagpadala ng liham? Magandang araw! Maraming salamat nga pala Janelle at Mary Grace sa imbitasyon ninyo para sa araw na ito. Mukhang kawili-wili ang babasahin kong kwento, ha? At sisimulan ko na to. At ang pamagat nito ay ang kaklasikong feeling, Kano. Ang nagpadala ng sulat na ito ay si Binibining Mia. Magandang araw po, tawagin nyo na lamang po akong Mia at ang aking liham po ay tungkol sa aking kaklase na sobrang ignorante na dapat English lagi ang lengguwaheng gamit kapag kinakausap siya. Hindi naman po siya pinanganak at lumaki sa ibang bansa, kaya po hindi ko maintindihan kung bakit kailangang English ang gamit niya kapag kinakausap siya. Hindi ko naman po sana siya papansinin kaso may klase kami sa wikang Filipino at lagi niyang pinapangalandakan na hindi niya naiintindihan ang diskusyon na nagaganap. Ano po ang pwede kong gawin at paano ko po maipapakita sa kanya ang ganda ng ating wika? Maraming salamat po. Hindi nga ako nagkamali na kawili-wili nga ang ating diskusyon sa araw na ito. Naku, medyo kakaiba ang laman ng liham ngayon kumpara sa mga nakaraang nating nabasa. Hindi ba, Jonel? Lalo na at saktong-sakto at buwan ng wika ngayon. Saktong-sakto nga ang liham na ito at sigurado akong naiintindihan ng mga bisita ang hirap sa pakikipag-ugnayan lalo na kung parehas kayong hindi nag-i-English. Yeah, minsan napapaisip rin ako kasi diba pagdating sa paghanap ng trabaho, pagdating sa magaling pagsalita, spoken word, panalo ka kaagad pag magaling ka mag-English. Parang yun yung naging standard pati. Kahit kapag dito ka rin sa Pilipinas, naghahanap ng trabaho dito sa Pilipinas, kasama minsan sa pamatayad bago ka ma-hire na dapat malino ka magsalita ng English. Lalo na pag ang kumpanya na yun, mga pang-international ang clients. Kaya kahit na gusto ko rin na pag-aralan ng sarili or ang aking self na pag-aralan ang sarili nating wika, parang nahati ang salobin ko sa kung ano ang gusto ko also or kung saan ako mas aanga. Tama ka dyan, Althea. Kaya naman napapanahon ang liham na ito, lalo na't ngayon ay buwan ng wika, kung saan ipinaalala at pinagdiriwang natin ang pagmamahal natin sa ating sariling wika. Diba? Hanggang sa mga presentation, minsan English ang nire-require sa atin na gamitin na salita. Pero hindi naman sa, disclaimer hindi naman sa masama ang pagsalita and pag-aral ng wikang English. Ang naging stigma lang kasi ay porket magaling ka magsalita ng English ay magaling ka na sa lahat, ikaw na ang number one. Magaling ka na sa ibang aspeto ng buhay. Sana wag naman ganun. Nagiging stigma din tuloy yun Like, pagmasdan naman natin ang kapwa nating Southeast Asian countries, Southeast Asian na mga bansa. Karamihan naman sa kanila, halimbawa, Thailand, Singapore, Vietnam, ilan lang sa kanila ang nakapagsalita ng diretsyong English. Or like may mga ibang sa kanila na nagtitake talaga ng English course if gusto mo lang talaga maging fluent sa English. Pero di naman siya sobrang required. Kaya napalaki pa rin nila ang naiunlad ng kanilang mga bansa. Kahit sa education nila, sariling wika nila ang gamit sa pagturo. Hanggang sa yung science nila, yung math, sariling wika nila ang gamit. So, hindi yun sa pagalian ng pagsalita Kung mapapansin mo, ang sistema talagang may mali Sa totoo lang, parang natural na lang yan sa panahon ngayon lalo na sa mga bata. Kasi maraming taong naumaling sa banyagang wika dahil inisip nilang mas kulito. Pero alam ba ninyo, ang Filipino ay sobrang astig din at minsan kailangan lang ipakita sa kanila kung paano gamitin. Dahil na sa mga batang nagsisimula pa lamang magsalita, na ang mga napapanood nila ay purong Ingles,
At ayun ang naging nakakasanayan nilang lengguwaheng gamitin hanggang sa paglaki nila. Habang binabasa ko kanina yung pinadalang liham sa atin ni Mia, ang naiisip ko lang ay, Mia, maaari mo o ninyo sa kanyang ipaalam na masayang paggamit ng wikang Filipino. Sabi nga nila, di ba? Huwag pilitin, hikayatin. Kasi imbis na bigyan pressure ang inyong kaklase na pag-aralan ng wikang Filipino, gawin niyo itong masaya para sa kanya. Halimbawa, magbahagi kayo ng mga kwentong Filipino or mag-jokes kayo sa Filipino. Kasi sa ganun, malalaman niyang masaya at mas madaling makipag-usap kapag nagkakaintindihan kayo. Maaari mo rin iparinig sa kanya ang mga Filipino OPM songs katulad na ng mga kanta nila Juan Carlos at Ben and Ben. Kasi kapag nakita niyong masaya ang paggamit ng wika, tsak magiging interesado siyang aralin ito. At Mia, ipaalam mo rin sa kanya na may ginawa ka talagang batas para bigyang promosyon ang wikang Filipino katulad na lamang ng saligang batas ng 1987. Kasi ang batas na ito ay pinagtibay ng Filipino at ang ating wikang pambansa. May programa rin tayo sa eskwelahan ng buwan ng wika para may pakita ang halaga nito. So ayun Mia, sana makumbinsin siya na magsalta at pag-aralan ng wikang Filipino kasi masaya talaga to at mas madali kayong magkakaintindihan. Oo, tama kayo. Halos ang dami nga rin kakilalang mga ganyan eh. Yung mga ayaw na magsalita ng wikang Pilipino. Kahit kaya naman nilang pag-aralan yun. Kaya yung iba nilang kausap, di na sila maintindihan. Dahil nga, pinipilit nilang salitang English. Yung aking tita nga pala, ganyan na ganyan, halos di na yun nagsasalita ng wikang Pilipino. Ilola ko pa naman, hindi masyado nakakintindi ng English. Kaya yun, di na sila magkaintindihan. Kaya hindi natin dapat ikahiya ang paggamit ng ating sariling wika, mga boss. Ang Pilipino ay sumasalamin sa ating pagkakakilanlan bilang isang lahi. Kaya kung ang kaklase ni Mia ay masyadong pinupursige ang paggamit ng English, baka panahon na nga para ipakita natin sa kanya kung gaano kaganda at kayaman ang ating wika. Diba? Hindi naman masamang matuto ng English eh. Pero dapat balanse lang. Dapat bigyan nating respeto at pagpapahalaga ang ating sariling wika. Naging makabuluhan ang ating talakayan sa pagmamahal sa wikang Filipino. Kaya kailanman, hindi dapat natin ito ikahiya at dapat natin itong ipagmalaki. At dyan na nga nagtatapos ang ating chikahan ngayong araw. Sana po ay mayroon kayong nakuha mula sa ating mga bisita at nagkaroon kayo ng ideya kung bakit mahalaga nga ba na marunong tayong mahalin ang sarili nating wika. Lagi po nating tatandaan na ang Pilipinas ay mayaman sa iba't ibang wika at dialekto. Gaya na lamang ng Bicol, Ilocano, Hiligaynon at iba pa. At para sa ating mga tagapakinig o mga manonood, kung gusto po ninyong humingi ng opinion o payo sa inyong sitwasyon, o kung gusto nyo lamang magkwento sa amin, padala lamang ang inyong sulat sa estudyantengchikadora@gmail.com. Dahil dito, hindi lang puro chikahan, dahil tiyak kaming may makukuha kayong aral. Hanggang sa muli!